Masama man ang imahe ng fraternity para sa ilan, marami pa rin ang naniniwala na malaki ang may tutulong ng pagsali sa ganitong kapatiran sa kanilang personal at professional na buhay. Katunayan, maraming kilalang personalidad sa gobyerno at sa lipunan ang miyembro ng ilang frat. Yan ang tinutukan ni Steve Dailisan. Ikot, bilis! Tansya lang! Alalay lang! Magdamag to! Ilan lang ito sa eksena sa pelikulang Batch 81, ang obra ng direktor na si Mike De Leon. Tampok dito ang kwento ng 7 neophytes o mga baguhang sumasali sa Alpha Kappa Omega Fraternity. Kabilang ang karakter ng estudyanteng si Sid Lucero na ginampanan ni Mark Hill. Ang prosesong kanilang pinagdaanan ng 6 na buwan, kakaibang torture hindi lang para sa kanilang katawan, kundi sa pag-iisip din. Alpha Kappa Omega! Ang simula at wakas ay kapatiran! Ang simula at wakas ay kapatiran! Alpha Kappa Omega! Alpha Kappa Omega! Hindi man sila lagi sinasaktan, lantaran naman sila minsang pinapahiya ng kanilang masters. At matapos ang 6 na buwang initiation, sila rin ang magiging sunod na masters ng bagong batch. Ang masaklap, tila tinanggap na nilang bahagi ng kanilang kapatiran na ang karahasan. Isang vicious cycle ika nga ng walang saysay na dahas. Pero hindi lang daw pampelikula ang mga ganitong eksena. 30 taon na ang nakalipas mula nang unang ilabas ang Batch 81 pero hanggang ngayon, tila sinasalamin pa rin ng pelikula ang ilang nakakagimbal na realidad sa lipunan. Sa pagkamatay ng San Beda Law student na si Marvin Reglos, muling nabuhay ang diskusyon kaugnay sa mga hazing sa mga fraternity. Paniwala ni Senador Coco Pimentel, hindi nagkukulang ang ating batas kaugnay sa hazing. Kailangan lang daw gabayan ng ating mga kabataan. Ang problema kasi sa hazing, meron kasing willingness yung other party, yung victim, to also be subjected to the violent acts. I just have to appeal to parents to tell their children. Ayon naman sa ilang frat men na nakausap ng GMA News, physical initiation is not an essential part to teaching the doctrines and the ideals of the fraternity. If anything, the most important part of the initiation is the test of character, the test of moral will. Yung hazing kasi na masyado nang naging negative yung connotation. Pero sa aming mga fraternities kasi parang training kasi yan sa amin. So body tradition and training for us to parang mag-grow up. May mga tinatawag tayo dyan, mga marshals o yung tagatingin talaga. Tapos babantayan talaga namin yung mga initiates. masama man ang imahe sa ilan ng fraternities, hindi may kakailang meron din itong naitutulong sa sumasali. Dahil habang buhay ang kanilang kapatiran, ang tulong ng fraternity hindi lang sa eskwelahan, pero hanggang personal at profesional na buhay rin. Ilang prominenteng personalidad nga sa bansa ang miyembro ng fraternities. Ang magkaribal na sina dating Senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Ferdinand Marcos, magkabrad sa Upsilon Sigma Phi. Brad din nila sina Senador Joker Arroyo, Kiko Pangilinan at Senador Richard Gordon. Sigma Rho brothers naman sina Senate President Juan Ponce Enrile, Senador Franklin Drilon at Senador Edgardo Angara. Sina Vice President Jejo Marbinay naman at dating PNP Chief Jesus Versosa, distinguished alumni naman ng Apo Fraternity. Kaya naman ang ilan sa mga miyembro ng frat ngayon, naniniwalang malaki ang maitutulong ng kanilang pagsali sa kapatiran. Pero masasabi natin na magiging more mature ka sa fraternity kasi para ma-develop mo yung maturity at sense of confidence. Almost lahat ng frats din, wala na rin yung hazing. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.